Claire, may selos nga ba kay Hanilet? Okay, pag-usapan natin yan. Paek-ek lang para kay Honelet Abansenya ang Nako, Senate hearing ni Senadora Amy Marcos kaugnay grabe, binanata na. Bumabanat na rin si Ma'am Hanilet. Paek-ek lang yung ginagawang hearing dyan sa Senate sa pangunguna ni Amy Marcos. sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpatutsada rin ang common law wife ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdesmon. Ano pa ang mga sinabi ni Honelet Abansenya? Cheryl, mixed emotions. Itong sina Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Veronica Kitty Duterte nang sila bumisita dito nga sa ICC Detention Center para nga kay former PRRD. Dahil bukod nga sa birthday kahapon ni Kitty at marami talaga mga Pilipino nagpupunta na mga taga-suporta nila dito sa labas ng ICC Detention Center. Hoy, nga pala. Happy birthday, Kitty. Ikaw Hindi mo na ako mini-message hindi ka na nag-iimbita. Hindi, joke lang. Happy birthday, Kitty. Ngayon na yung eksaktong isang buwan mula nang arestuhin at dalhin sa The Hague ang dating Pangulo. Nakisalo sa mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sina Hanilet Avancenia at anak niyang si Kitty Duterte. Samot-saring pagkain ang inihanda nila bilang pa-birthday kay Kitty. Naging emosyonal si Hanilet ng pangunahan ng panalangin para kina Kitty, dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter. Dagdag pa ni Hanilet, hindi na siya umaasang mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate? O... Sa Senate, ano na lang yun? Paek-ek na lang yun. Barado si Amy, barado. But anyway, alam nyo, unawain natin si Ma'am Hanilet. Kasi alam naman natin, asawa to No, dapat binibigyan natin siya ng extended na pang-uunawa. Asawa to, of course, nasasaktan. Kahit naman sino, kidnapin ba naman yung asawa mo? Yung asawa mo na alam mo, itinaya na nga ang buhay para sa Pilipinas, halos wala na ngang oras sa inyo mag-ina dahil sa pakikipaglaban, tapos ganyan pa ang gagawin, kikidnapin pa. Natural, masakit po ang puso ni Hanilet patungkol dito, no? Pero sa isang banda naman, sa aking palagay ay meron namang naitutulong etong hearing ni Amy sa Senate, no? Sa katunayan nga, even si Robin Padilla ay nag-speech doon. Napakaganda po ng speech ni Robin Padilla. Mamaya pag-uusapan natin yan dahil talagang meron siyang hamon dyan kay Torre, no? At tinawag bang komunista? Pag-uusapan natin yan. Pero pagkatiningnan nyo, hati po ang mga Duterte dito. Again, uulitin ko po, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. Ako rin po, hindi ko iboboto si Amy. Kaya lang, gamitin po natin. Kasi, alam mo may pakinabang din yung hearing niya. Diba? Sana nga lang, talagang madiinan palalo. Malay natin. Talagang tiyagain. Dahil alam mo ginagawa ni Amy yan para siya ay manalong senador. Ako, naniniwala ako doon. Pero syempre, kung talagang hindi tumataas ang kanyang survey at alam naman natin dumadaos-dos pa siya sa survey, malay natin, ipanawagan niya ang drug test ni BBM. Siya lang ang makakagawa niyan sa mga senators. Si Amy nga lang ang nakakagawa ng hearing patungkol dito sa pagkidnap kay PRRD. At si Amy lang din yung pwedeng malay mo, di ba? Ipakontempt niya si Torre, ipakulong niya si Torre, ipakulong niya si Boying. Di ba? Sino lang ang pumapalag? Si Amy lang. So, maraming pwedeng mangyari dyan. Ako nga umaasa rin na malay natin. Siya rin ang magpa-impeach sa kapatid niya na si BBM. Okay? Hindi ko po sinasabing magtiwala tayo sa kanya. Ang punto ko lang po dito ay may naitutulong yung hearing. Na-expose yung yabang ni Torre.
pagtanungan naman pala, nagtatago kay Boying. Na-expose dito na ito si Boying, siga-siga. Di ba? Ang daming na-expose. Ang matapang lang dito si Boying eh. Yeah? Astang presidente po si Boying, di nyo ba napapansin? Napaka parang, alam mo yung siga sa kanto? Ganun ang datingan. Yung feeling presidente, yun. At yan, akala nyo sa ngayon walang mangyayari. Pero pag upo ni BP Sara, lahat nung lumabas dyan at na-expose, pwedeng idemanda. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako niniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na, ano ba talaga nangyari? Hindi, ma'am. Huwag Hindi ba niya nakita ano nangyari? Pero may gusto raw ipasilip sa Senado ang Duterte camp. Saktong isang buwan matapos dalhin si dating Pangulong Duterte dito sa The Hague, ipinasasilip sa Senado. Lalo ngayon sumasama ang di umanong health ni BBM. Diba? It's about time i-expose ni Amy kung talagang hindi maganda ang kalusugan ni Marcos. Yan nga sinasabi natin mababaliwala lahat ng pagpapakitang gilas ni Amy kung wala siyang significant na gagawin. All those na paghihirap niya sa mata ng taong bayan, yan ay lip service. Puro lang salita. No? So antayin natin. Malay mo, patunayan niya. I-booking niya yung vision ni Marcos, i-booking niya yung kalusugan ni Marcos, ipa-impeach niya si Marcos, pa-contempt niya si Torres, si Boying, at ano-ano pa. Wait and see tayo, okay? Again, hindi ko sinasabing iboto ninyo. Doon ang kanyang kampo kung paanong nakabiyay mga pulis sumama sa kanya nang walang mga travel documents gaya ng passport at visa. Nagpahaging din si Hanilet laban sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? O, ito paalala sa mga kabataan ngayon, lalo na doon sa mga kalaban ng gobyerno, ingat-ingatan po ninyo yung mga anak ninyo. O, yung mga nag-e-expose ng kalokohan ng gobyerno, ingat-ingatan ninyo. Hindi lang po yung mga mayayamang businessman, baka yung mga anak-anak dyan, uso na naman po ang kidnapping ngayon. O, ngayon, pumapalag ang business sector dahil may nakidnap sa hanay nila. O, bakit hindi kayo pumalag nung panahon na kinidnap ang dating Pangulo? Diba? Ngayon, nagsasalita kayo. Pero ako'y nananawagan lang ng pag-iingat sa taong bayan. Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Tinabla naman siya agad ng Malacanang. Huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Ayan, teka muna, Claire. Medyo ano ka dyan, medyo mali ka dyan. Sabi niya, huwag gawin issue yung mga kidnapping nangyayari sa bansang Pilipinas ni Hanilet. Teka muna, hindi po dapat si Hanilet ang pinapagalitan ninyo. Dapat po, sugpuin ninyo. Alam mo, ikaw bilang PCO USEC, ang trabaho mo, ipakita kung ano yung magandang programa, plataforma, proyekto, pakinabang, lahat ng P na nagagawa ng gobyerno, yun ang i-explain mo. Huwag mong sabihan ang mga ordinary citizen like Hanilet and like me and like us na huwag gumawa ng issue. Hindi po gumagawa ng issue. Totoo namang may nangyayaring kidnapping. Bakit ba lagi kayo nakafocus doon sa paglabas ng balita? I-focus ninyo na ayusin ninyo sa hanay ninyo yung trabaho ninyo. Kung walang kidnapping, hindi nyo kailangang sugpuin yung balitang lumalabas. Kaya lang ito sila Claire, laging nakafocus doon yung pagsugpo na lumabas yung baho ng gobyerno. Totoo naman. Di ba? Anong lalabas kung walang bahong ginagawa ang gobyerno? Kung ginagawa nila ang dapat nilang gawin, di walang lalabas. Kaya lang, focus kayo ng focus. Galit kayo pag kami katulad ng sinabi ni Hanilet, nagagalit kayo pag kami issue. Kaya muli, pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK.
dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Bastos, no? Bastos. 'Di ba? I mean, usapang mag-asawa 'to. Ha? Asaan ang puso nito si Claire? Normal eh. Normal kay Claire. Kahit sinong babae na yung asawa mo kinidnap, bagkus ang daming ginawa, matutuwa ba? Ano sinasabi mo ngayon dyan? Ha? Sisiraan pa si Duterte. Cheryl, kwento naman or kwento Tingnan mo ha, ulitin natin yung issue na yan. Duterte sa mga nagawa pong EJK. Diba? Nakakulong na yung 80 years old na matanda doon. Nililitis na. Etong si Claire, parang hindi abogado magsalita. An accused is considered innocent until proven guilty. Si PRRD po ay hindi po politiko. Normal na mamamayan na po si PRRD. 'Di ba? May sinabi yung kanyang asawa patungkol kay Marcos. Bakit ka nakikisawsaw sa usaping mag-asawa? Yan po ay sigaw ng puso ng isang asawa. Ikaw ay tumatawid na. Hindi ko alam, Claire, kung ikaw ba ay may selos. Nag-aastang syota ka na. 'Di ba? May mali ba sa sinasabi ni Hanilet? Totoo namang may kidnapping. Ano ngayon kung kino-congratulates niya si BBM? Karapatan po ng isang mamamayan yun. Ng isang Pilipino. 'Di ba? So, ako nakikita ko dito kay Claire, medyo talagang sumusobra na siya, no? Hindi ko na nga alam kung ito ay nagfi-feeling shota na eh. Yung galawan nito, no? Medyo wag naman sana ganun, 'di ba? Usapang may asawa na 'yan eh. Okay? Asawa ng dating presidente. Wag na lang natin isiping dating presidente, asawa ng kinidnap na lang. 'Di ba? Wag mo nang sawsawan yung usapang mag-asawa.